Hindi man halata, pero nanonood ako ng anime. Yeah, especially noong 2015 or 2016. At dahil anime fan ako is bumibili ako ng mga anime merch. Dun sa may, nakalimutan ko yung tindahan. Yung tindahan dun, cosplay. Basta parang something letter C siya. And nakikita mo siya sa mga mall. Parang cosplay alley. Comic alley. Yeah. Comic alley. Usually doon ako bumibili ng mga anime merch. And yeah, at dahil bumibili ako ng mga anime merch is pumupunta din ako sa mga anime conventions like Ozen Fest, Otaku Expo, Cosplay Matsuri, you name it. At dahil sa anime fan ako, every time na may anime event like Ozen Fest sa may Mega Mall is alas 5 pa lang ng umaga, like 4 or 5, gumigising na agad ako ng madaling araw. And makipag-meet up ako sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. And sabay-sabay kami pupunta ng Mega Mall. Yeah, ganun. Tapos let's say alas 10 pa yun. Like alas 10 pa yun ng umaga. Like 6 in the morning nandun na kami sa Mega Mall and mag-aantay pa kami ng 4 hours bago magbukas ang Mega Mall. Like ganun, like ganun kami ka-devoted like pagpunta sa mga anime convention. And once na magpagbukas ng Mega Mall is para kami mga zombie kasi sa Mega Trade Hall Mega Trade Hall sila usually ginaganap yung mga anime event is tumatakbo kami. Yeah, tumatakbo kami papunta taas para pumila. Para pumila. And let me tell you this, sobrang saya. I mean, nakaka-anxiety siya kasi like 2015 pa nun. Usually, kailangan mong pumunta dun mismo sa ticketing booth para makakuha ka ng ticket. And 200 pesos is pwede ka lang makapasok sa loob. I mean, okay lang naman if tagalabas ka or team labas. Usually, mga hindi na pinalad makakuha ng ticket is and tumatambay na sila dun sa labas. And if sa labas is usually mga cosplayer lang yung makakasalamuha mo doon. And yung mga and makakabili ka na ng mga anime merch doon sa loob. And yeah, sobrang saya yung mga anime event. Ayun. And doon sa mga anime event is sobrang daming anime merch, mga anime arts. And magugulat ka na lang like reasonable price kasi if first timer ka mapapaisip ka, ayun, ano naman nito, ang pricey naman nito. Pero let's say kasi like mga artist din yung gumagawa nun. Syempre talent ng ano mo dun, puhunan. Baka isip mo, mabibili ko naman sa Shopee to. Pero I mean given naman na yun since mga artist ang gumagawa nun. Like galing sa kamay nila yung ginagawa na tapos binibili natin. Yeah. And yeah, ang daming cosplay, like pwede ka magpa-picture. And dun sa mga anime event, like simula ng event patapos, like usually natatapos siya ng mga alas 8, alas 9 is may mga event na guess the anime song, like who's this anime character, like anong nangyari sa gantong anime, sa anong gantong gaganap, i-guess mo yung mga ganon. And usually nandun kami nanonood like the whole day. If trip mo pwede kang kumain, then punta sa food court, then balik ka ulit doon, tapos lakad-lakad ka lang doon. And usually parang ginagawa ko sa mga anime event is magpapapicture sa mga cosplayer, and kapag may pagpapicture sa cosplayer is gagawa ka ng mga posing based sa character. So if si Kakashi, nakapagpapicture kay Kakashi, then magaganto ka. Yung jutsu, nakalimutan ko yung tawag. So, yung ganun. So anything, like for example, like yung mga anime character na may hawak na may gun, or fake gun. So syempre, magpapapicture ka dun. And syempre, ganun din yung posing mo. And it's not all about anime then. Like, syempre, may mga cosplay din ng games. Ano pa ba? Like, usually, nakakita ko ng CJ doon from GTA San Andreas. And, yeah, makikita din ako may mga daladalang mga tarpaulin. Kung ano man yung gusto mong sabihin. Like, free hugs. And kung ano man yung mga worst anime takes mo is pwede mo isulat ba? And baka abangan ka din ng mga tao din. Baka makapagdebate din sa'yo. Yeah, usually, yeah. I mean, tas yung mga cosplayer din na sa Ozen Fest na nagaganap din. May mga talent number, and sasayaw sila doon, ganyan. Like, it's a vibe, a whole day vibe siya, mula umaga hanggang gabi. Nakakapagod siya, pero sobrang enjoyable siya. And dun mo malalabas yung inner weeb mo. Shit! Like, mapapakano ko na. Kasi that time, like, way back, 2015, 2016, like, ang hassle kapag anime fan ka. If nanonood ka ng anime, sabihin sa'yo, isa kang weirdo.
Pero not anymore na. Like today, fast forward, like lahat na ng tao na nakakilala ko is nanonood ng anime or at least nakapanood na ng isang anime. Pwede mo makapag-catch up sa isang usapan doon. Yeah, and way back is usually ginaganap siya sa sa SMX, sa Mega Mall, and fast forward and mabuti din is I think yung anime convention is nagagawa din nilang i-held dun sa mga smaller, hindi naman smaller places. Ano kayang tawag ko sabihin? Mga places na hindi karaniwan na SMX or Mega Mall. Kasi last time is ginanap siya nung sa mga Ayala. Yeah, Ayala and sa SM North, which is ayun yung pinuntahan namin ng girlfriend ko nung nakaraang araw. At and sa mga mini anime conventions is free na siya, and like lahat ng tao sa SM is pwedeng dumaan doon and pwede maki-vibe. Yeah, welcome sa anime community. And may napapansin lang din ako. And may mga napapansin lang din ako na like nag-anime event, and kung sino man yung kilalang character sa season na yun is yun yung usually na kino-cosplay sa mga anime event. For example is noong 2015 is puro si Kaori Miyazono from Your Lie in April. Yun yung mga kino-cosplay na mga tao. And si Kirito nung way back 2012, 2014, Attack on Titan, and so on and so on. Tapos, like, fast forward nung nakaraan is Dress Up Darling. Yun, nung 2022, I think. Yeah. And yung mga 2020 pataas is napapansin ko is puro Genshin. I mean, I'm not complaining. Like, natutuwa ako na like, certain event is kung ano man yung trendy that time is ayun yung fina-follow ng mga kina-cosplay. And nakakatuwa lang. Like, never pa ako nakapag-cosplay, and bala ko ding kung sino man i-cosplay ko. Please comment down below, guys, kung ano man yung bagay sa akin cosplay. I think bagay sa akin si CJ. Yan, baka magpakalbo lang ako. Yeah, so ano ba yung mga future anime conventions? Ang nakakalam ko is si Otaku Expo, is yung Tanabata Festival is gaganapin sa August, and sa SM Norte siya gaganapin. And usually yung pagkakalam ko is ACX. Di pa ako nakapunta dun. Pero yung Cosplay Matsuri is usually ginaganap siya ng December, and yung Ozen Fest din yung December din katapusan bago matapos ang taon. Yeah, so yeah, gladly na nag-search ako dati, and 2070 pa pala siya. 2070 pa pala ginaganap yung mga Ozen Fest, and until now is nako-continue pa lang, which is ang ganda din kasi ang first anime convention ko is 2014, 2015, yeah, something like that. And ngayon 2025 na, like 10 years ago na, and I'm glad na people still into it, and I don't see na matatapos pa yun agad-agad kasi like I said earlier is lahat ng tao is nanonood ng anime, and yeah, and nakakatuwa nun din na yung gantong event is nako-continue din sa atin dito sa Pinas. Yeah, you can sa mga future anime conventions baka makita nyo ako. Hindi nyo alam, baka naka-face mask din ako. And yeah, I think that's all. Gusto ko lang i-share yung experiences ko ng mga anime conventions na pagpunta ko. Yeah, thank you for watching. So if you like this video, guys, please like and subscribe. I think yun na. Yeah, I think yun na. Wala na akong gusto nang i-add up. Thank you watching, guys. See you sa mga anime contents natin if napagtripan ko. Bye-bye! Wow.